Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sino nga ba ang nagpuno at nagdagdag ng mga nasa blankong item sa BICAM report ng National Budget ng Pilipinas? Bago ito maipasa sa ating Pangulo. Dahil po mga kabunyog na tuklasan po ni Congressman Raul Manuel na meron talagang nagsisirculate na dokumento na may mga blankong item. Anyway mga kabunyog, ito po ay pinagbabawal dahil po mga kabunyog, inaprobahan na ng BICAM Group ang nasabing report sa kabila ng hindi pa klarado ang nasabing budget at maraming pangkulang-kulang sa mga item. Di ba mali iyon? Pero baka sabihin ninyo sa akin na draft pa lang naman ito, pero mga kabunyog, hindi naman po natin pwedeng sabihin na draft ito dahil meron na siyang pirma. Ibig pong sabihin na final na yung item dahil mayroon na siyang mga pirma, di ba? Anyway, saan ba ito nag-umpisang isyong ito? Galing po ito sa pagbubulgar ng mga Duterte laban sa Administrasyong Marcos. Ito po, balikan po natin itong balita. Hindi matapos-tapos ang mga kontrobersyang kinakaharap ng 2025 national budget. Nitong weekend, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga nadiskubre niya umanong blankong items sa inaprobahang bersyon ng Bicameral Conference Committee na 2025 General Appropriations Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez at dating Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Martin Delgado III. Natuklasan umano ito ni Congressman Ungab matapos pag-aralan ng ilang araw ang pirmadong Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang reconciled version ng 2025 General Appropriations Bill ng Senado at Kongreso. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Karamihan umano sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Ang mahigit 200 pahinang Bicameral Conference Committee report nakalathala sa Facebook page ni Davao City Mayor Baste Duterte. Gayon din ang sinisilip na blankong items na hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Ayon sa kongresista na naging chairperson ng House Committee on Appropriations sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang na-encounter ang ganitong blankong items sa isang Bicameral Conference Committee report. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Niratipikahan umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang depektibong Bicameral Conference Committee report. Defective yung BICAM report. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. Gate naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod nito, maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Gate pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo.
Ganun lang naman, pinagsasayang ito kumang na to. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang nasabing balita. Baka sabihin ninyo mga kabunyog pumabor ako sa mga sinabi ni na Duterte. Well, posibleng totoo ito. Mamaya po mga kabunyog ipapaliwanag ko kung bakit. Anyway, posible din na may nag-trader na kaalyado ng mga Marcos ang nag-leak ng nasabing dokumento at ibinigay sa mga Duterte. At nagamit ito ng mga Duterte laban sa Administrasyong Marcos. Ang tanong, may alam ba dito si PBBM? Anyway, panoorin po natin itong sagot niya. Paano nasabi ni Pangulong Marcos na walang mali sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act? Pinag-aralang mabuti ang 2025 General Appropriations Act bago ito lagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, alam mismo ni dating Pangulong Duterte na hindi maaaring lagdaan ang panukalang budget nang may blankong halaga o walang nakalagay na items. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Giit ni Pangulong Marcos, maaari naman tignang mabuti ang kopya ng 2025 budget na naka-upload mismo sa website ng Budget Department kung mayroon ngang irregularidad. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Ay naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at malisyoso ang sinasabing may blankong halaga o items sa 2025 GAA. Dapat anya itong kondenahin bilang isang kriminal na gawain. Sa pahayag naman ng Department of Budget and Management, ang bill na ipiniresinta at nilagdaan ng Pangulo ay kumpletong dokumento. Wala rin itong blankong pahina o nawawalang detalye. Sa anumang pagkakataon, hindi maglalabas ang executive branch ng GAA na may blankong pahina o numero. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Posibleng hindi alam ni PBBM na yung BICAM report ng Kamara at Senado ay merong talagang blankong item at ito ay dinagdagan na lang ng ipasa na sa presidente. At posible din na alam na ni Marcos ito, kaya nga nasipa si Zaldico bilang chairman ng Budget Appropriate ng Kamara. At iyon ang naging posibleng dahilan. Anyway, alin man doon ang totoo dito. Sina Zaldico at Grace Poy kasama sina Romualdez at Cheese ang posibleng may kasalanan dito. Dahil sa palpak na pag-approve ng budget kahit ito ay kulang-kulang pa ng item. Anyway, nagkaroon na din ng sagot si Cheese Escudero hinggil sa isyong ito. Panoorin po natin ito mga kabunyog. Namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan do. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal? Anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung road bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun.
At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yon. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yon. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinatutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-deklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basihan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Yan mga kabunyog ang daming sinabi ni Cheese, pero hindi niya nabanggit kung bakit meron ng mga pirma ang BICAM report kahit ito ay may mga kulang na mga item. Ngayon mga kabunyog, bakit ko po ba pilit ng pilit na posibleng tama ang mga sinasabi ng mga Duterte hinggil dito sa blankong BICAM report? Dahil po mga kabunyog, mismo ng taga-oposisyon na si Raul Manuel ang nakadiskubre na meron talagang ganito. Ang problema lang yung ipinakita ng mga Duterte ay tila peke. Dahil yung original na nasa kamay ni Manuel ay iba ang pirma kaysa sa hawak ng mga Duterte. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong balita.
Iginiit ng ilang senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang blanko sa pinirmahan nilang 2025 national budget. Ayon naman sa isang kongresista na may mga blanko nga ang BICAM report na naratipikahan ng Kongreso. Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Or may end sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron palang mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM saka yung Pangulo. Congressman Manuel, you flagged 14 blank items on the bicameral report for the 2025 national budget. Talk to us. What were the common denominators among these supposed blank items? Yes. Yung mga blank items po in the Bicameral Conference Committee report, which was actually signed by members of both the Senate and the House. We have a soft copy po and meron ding hard copy na pinamigay sa mga House members. Actually, all of those blank items are related to programs, activities, and projects that are aligned with agriculture. So, it's actually unfortunate that if the administration wants to put priority on agriculture to solve our problems with food supply and other related matters, pero bakit ganito na hindi napinal kung magkano talaga yung amounts for several programs na related sa agrikultura. For example, Fisheries Modernization Program, the national programs of the Department of Agriculture, small-scale irrigation projects, and even national and communal irrigation systems. So, what's problematic here is that the Bicameral Conference Committee report contained blanks, and although it is true that the final version, the General Appropriations Act, signed by the President, did not contain blanks, the question would be, sino yung nag-fill in the blanks mula dun sa Bicameral Conference Committee report para yung makarating sa Pangulo ay wala ng mga blanko? Tanong pa rin yan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Okay, sir, bago natin pag-usapan kung paano nyo balak masagot yung mga yung tanong na yan, na napakahirap naman talagang sagutin, let's first underscore to our viewers that the dissonance in the statements of Kabataan Party List representative and other lawmakers who are flagging this discrepancy, as well as the denial of Malacanang and Senate President Cheese Escudero, lies in the fact that they are talking about two very different documents. The blanks are present in the bicameral report that's submitted before the to the President, while the Malacanang and the Senate President is talking about the actual General Appropriations Act.
these are two very different documents. Kaya medyo hindi nagtutugma yung statements nung officials natin. Now, moving forward, Congressman Manuel, again, how do you intend to find out and hold accountable who is responsible for filling those blanks? Because as far as we're concerned, the bicameral conference committees are closed-door meetings, and that is there a way for us to find out who should be responsible for it? That precisely is one of our issues with the Bicameral Conference Committee and how it operates. It has become sort of like a third chamber of Congress because its deliberations are not really that transparent. For the 2025 budget, nagkaroon lang ng parang kumbaga semblance ng pagiging open, pero sa totoo lang, when it comes to discussing why certain programs, for example, have budget cuts while others have huge increases, which projects in DPWH really got approved. Ang mga yun hindi naman talaga nabubusisi sa BICAM. Kaya actually, that can be a reason why some of our senators, with all due respect to them, ay hindi nila alam na yung pinirbahan nila. We have proof of that. No? Pinirbahan po nila pero hindi nila alam na mayroong mga blanks doon sa kanilang pinirmahan. So, actually blindsided at ganito yung nangyayari sa mamamayang Pilipino. We are being caught off guard sa ganitong mga nangyayari dahil sa napaka-opaque na proseso ng Bicameral Conference Committee. So, actually, those who can answer kung sino talaga yung mga liable dito are those in the BICAM, and if ever the President himself or Malacanang, no, yung mga tao na nag-a-assist sa kanya have knowledge kasi doon lang naman yung ruta eh. From the BICAM, they came up with a committee report. Tapos, yun lang naman yung supposedly ipapasa sa presidente for signature. So, doon yung void doon yung meron tayong dapat silipin. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Congressman Raul Manuel. Sino ba talaga ang dapat sisihin? At sino ang nagdagdag ng item bago ito ipasa kay PBBM? Ang tanging pwede talagang sisihin dito ay itong mga pinuno ng BICAM Committee at ang mga head nito. Walang iba kundi sina Zaldico, Grace Poe, pati na rin ang mga boss nilang sina Martin at Chase. Di ba mga kabunyog? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.